Good morning guys. Tayo ay magbe-breakfast. Hindi pala, coffee ride. Kasama si Bro Cheng. And nakipag-meet tayo kay Sir Nitsuga. At tinignan yung kanyang bagong biling Storm X. So pag-usapan din natin yan. Sabahan niyo po kami. Let's go! Good morning ulit. Na-miss ko mag daily documentation. So share ko lang sa inyo ang aking mga post realization no? Or yung ating mga na-experience during the track day na ginawa natin, no? So regarding sa settings natin, sa performance ng pinaka-unit, no? Suspension, etc. So tinignan natin kung ano yung mga nito, naging performance sa track. So first is yung ating settings. So ako, sabi ko nga, ang objective ko nun is makatakbo sa buong track na number one, hindi nag-overheat yung controller and yung motor. Tapos hindi ako kumbaga buong session, buong araw na yon, hindi na ako magcha-charge. So yun yung objective ko nun. Kaya ang ginawa ko, binaba ko yung settings ko ngayon. So sabi ko nga sa inyo, ang potential kasi nitong controller natin is 240 530, 240 line, 530 phase. Although ang may limitation ako sa battery, kasi ang battery ko, ang BMS lang nito continuous is 200. So hanggang 200 lang, no? Pero hindi ko siya sinagad. Hindi ko sinagad yung settings 200, 150 lang. 150 tapos times 3, 450 yung phase. Kaya kasama natin si Boss Cheng. O, di ba? Yun, yung kanya. May binago ka ba sa ano mo ngayon? May binago ka ba? Wala. Ganun pa rin. Ala ko, papalit na ng controller si brother. Wala talaga magano. Ha? Nagano rin makakilit sa akin. Patulong naman. Half unit na lang eh. Simple na lang to, okay lang. Gusto pang daily, no? Ayan. So yun, saan na tayo? So sa settings. So yung settings natin na 150A, 450 phase. So yun. So and nung tinignan ko every session, number one, napakatipid. Yung first session ko, although sa first session kasi ano lang naman yun, familiarization. So hindi talaga hataw mode pa talaga. Mga 10 AH lang yung nabawas sa first run ko. Sumunod medyo tumaas-taas na rin kasi syempre nandun na yung mga hataw. Kumbaga medyo na-familiarize na yung track. So dito, yun, medyo nakuha ko naman yung pinaka-objective natin. Kaya sulit na rin yung nagawa natin na settings, which is yung 150, 450. So yun. Then yung temperature niya, kasi syempre kung talagang pukpok yung temperature, technically hindi mo mahahawakan talaga, mainit talaga yung controller. Yung motor. Pero during that time, after ng mga session, kinakapa-kapa ako. Nakalimutan ko kasi dalhin yung ko rin, yung aking they call this yung infrared thermometer. Kaya ang ginawa ko, kinapa ko na lang, and kaya mong hawakan kahit na matagal. Kumbaga maligam-gam lang siya, parang gano'n, maligam-gam na tubig. Siguro kung sa lagnat, baka mas mainit pa yung may lagnat parang gano'n. So kahit pa paano, hindi naman sobrang para may lagnat, pero hindi yung parang kinukumbulsyon yung temperature. So yun, so ganun lang, kumbaga tolerable yung init, hindi yung halos mapasuka, hindi naman. So in terms of braking naman, so talagang wala akong masasabi sa aking settings na may engine brake. Siguro ang next ko, siguro papalitan ko, tataasan ko yung engine braking.
para pagdating sa mga corners ano siya, madaling i-maneuver, kaya mong pahintuin, hindi naman pahintuin but to slow down. So kaya mong slow down yung yung unit bago mag-turn or during the turn. Yun. So samahan pa natin ng braking system na RCB. Talaga naman very reliable, no? Very reliable yung batawag dito, yung kanyang preno. Kumbaga lalo na entry before the corner. So syempre doon ka preno. So yung harap ang importante. So yun pagdating sa braking. Pagdating naman sa hatak, wala akong masasabi sa hatak. Okay yung hatak. Maganda yung acceleration from corners, very smooth. Ang kulang lang is yung dulo. Hindi siya makausad. Parang sa straight. Parang kumbaga yun na yun. Kasi nga na-reach na niya yung max RPM niya na yun lang yung kaya niyang i-deliver. Dahil yun naman yun sa ating sprocket ratio, which is yung sprocket ratio natin kasi o yung gear ratio natin is 1.705. 1:7.05. So talaga malaki. Puro acceleration lang talaga. Kaya nung pinadyno ko to, ang load lang is nakastrap, hindi ako nakasakay. Nasa 120 lang tukod na talaga sa at 8,000 RPM. So yun lang, no? So anong gagawin ko next is maglilit ako ng ratio. Ang target kong ratio will be 1:4, parang sa A500 ko na settings. So dito naghanap-hanap na ako ng mga possible combination kung ilang teeth. So ang plano ko yung ratio ng front dun sa engine lalakihan, tapos kung kaya pang liitan yung nasa likod liliitan para mag-come up to 1:4 ratio. So i-share ko na lang sa inyo yung plano kong kuning sprocket para ma-visualize nyo ba aray ko. So yun, kung ano yung sinasabi kong ratio. Ayan. Kasi nga 'di ba sa research natin, ang ideal talaga sa motorcycles is 1:3, 1:4 and 1:5. So yun, kung 1:5 medyo nasa acceleration siya, sa 1:3 more on the horsepower or the wheel horsepower, yung speed mo naman yung top speed. So dun ka mag-a-adjust. So yun yung mga na-realize natin na na mga need palitan. Sa isa pa, iba talaga ang kahit anong lakas, sabi ko nga 'di ba bago pumunta doon, kahit anong lakas ng motor mo kung wala kang skills, lalo na sa mga fast cornering, wala rin, 'di ba? Parang akin, kumbaga iba pa rin yung kabisado mo yung track, number 1. Number 2, yung skills mo. So, sabi ko nga yung mga knee drag parang alam mo sa YouTube pag nanonood ka parang ang dali no? Pero nakakatakot siya. Kumbaga kung hindi ka pa ako takot ako dahil hindi ako confident na hindi ko kasi rin alam kung ano yung maximum lean angle ng unit natin. So yun, so kaya syempre makukuha naman yan through practice. So yun, although medyo madugo siya kasi kung 2,000 and 2,000, pero sulit yan. 2,000 ang binayad namin sa per ulo sa Carmona racetrack sa session na yon. So swerte mo kung konti lang yung kasabayan nyo kasi sa amin kasi 4 na grupo. So every ang session lang namin is 15 minutes per group. Pero nakakapagod din kung tutusin. So hindi siya, yes, enjoy, pero medyo nakakapagod. Talagang skills, kaya ako hats off talaga kay Eunice. Talagang kasama namin si Eunice Santa Ana tsaka si Sir Melvin Santa Ana, na of course dahil si Eunice ay talagang champion, IR champion yan for women's, kaya talagang very experienced. Kaya kinikilig ako pag ako ino-overtaken. 2 beses nga ako ino-overtaken pero yun, talaga doon mo realize wala sa lakas yan, nasa skills yan. Okay, tama naman, diba? So nasa skills.
Yun. So yun yung mga may share ko sa inyo pagdating sa track. And ako, I invite you guys, lalo na sa mga nag-upgrade and alam mo yan, gusto mong ma-maximize yung potential mo as a rider and yung inyong unit, track day talaga ang solusyon. Huwag sa kalsada, no? Dito, kasi doon wala kang kasalubong, talagang hanggat sa kaya ng dibdib mo bago ka pumreno, di ba? Lalo na sa straight, tapos bigla kang pepreno, siyempre pagliko mo hindi ka naman pwedeng nakapreno lang, kailangan mo lagyan ng acceleration para kumapit yung track, kumbaga magkaroon ka ng traction, makaliko ka. So yun, kaya ako, yan, sali kayo sa mga gymkhana or skills challenges, tapos sali kayo sa ayun nga, sa track day, di ba? Gandang opportunity yan. Kaya kung may pagkakataon na, lalo na masaya kung marami, di ba? And of course, make sure that your setups talagang suitable for track. Kasi iba rin yung pang drag, iba yung pang track. Magkaiba sila ng ng configuration. Kasi hindi yung pan-track, yung pan-drag talagang kailangan mo malakas yung acceleration, konting piga, accelerate ka agad Doon kasi medyo nakakatakot pag yung konting piga mo ay it's either mag-overshoot ka talaga. So yun yung magiging consequence, no? Pero although maraming paraan para babaan mo yung acceleration mo doon. Nasa settings lang naman yan. Pero yun nga, sabi nga ni Raz, medyo delikado rin. Tama si Raz. Delikado siya pag hindi mo in-adjust. Going back, so yun lahat po ang may share ko sa inyo sa aking experience sa racetrack. Salamat sa mga nakasama ko noon, of course. And of course kay Tara G, kay Tara G siyang kumuha ng ating mga magagandang pictures, baga photo memories natin sa racetrack. Since that was the first experience ko talaga on 2 wheels. Sabi ko nga sa inyo, nagta-track day ako dati, 4 wheels ang gamit, kotse. Iba talaga pag sa motor kasi nakakatakot. Totoo lang. Alam mo yun, hindi kailangan ma-overcome mo yung fear mo on leaning, on speed, etc. So yun. So yun lang po pa sa aking post analysis sa pagsali sa racetrack. And hopefully makasali ulit ako sa iba pang track day naman para masubukan ko naman yung aking bagong settings, no, pag sa susunod. So update ko naman kayo from time to time sa magiging settings natin, magiging changes, kumbaga. Next topic, quick lang to. Although hindi ako naka-test drive, syempre nakakaya naman, no? Hindi naman natin ugali na mag-test ride ng unit ng may unit na iba. Okay, pero yun nga. So nakita ko in person yung Storm X kanina kay Boss Nitsuga, no? So sinare niya sa atin yung kanyang first riding impression as owner, no? So nakakatuwa kasi sabi ko nga, yung NXT ang ganda ng price per performance ratio niya Kumbaga yung per piso mo, ano yung performance na and specs na makukuha mo. So sa kanya medyo mataas Sa 135,000 na introductory na price, kasi yun ang binili, ang cost daw niya nung binili. Tipo naka 4 kilowatt ka na, tapos naka bottle na 100 amperes. So yun yung mga kasama. Tapos naka lithium battery ka na LFP na 95Ah na merong merong 120A continuous line. So not bad Not bad talaga.
kung kung susumahin mo. Ngayon, normally, paano ba natin ako sa personal consumption ko, paano ba natin kino-compute yung range? Theoretical hindi actual. Theoretical range ko, kasi ako, average ko is 0.5 AH per kilometer. So, ganun ako mag-compute. So, kung 95 AH yan, most likely, minimum, para sa akin minimum will be times 2 mo yung 95, edi nasa 190 kilometers easy, no? Kung 0.5 AH per kilometer ang consumption mo, so tamang 40 ang takbuhan, 40-50 kilometers per hour ang takbuhan, yon. So ganun yung magiging range nun. So syempre pwedeng mas mahaba pa, depende sa road condition. So yun, tapos merong camera na, di ba? Tapos naka 13 yung hub, 14 yung front. So in terms of baha, yan, in terms of lubak, in terms of malalaking humps, so, di ba? So talagang very beneficial yung ganong setup, no? Then ADV nga naman, tama. Tapos tama ba? Nakita ko naka-inverted forks, di ba? So yun yung mga nakita ko. At 135,000 yung unit. So talagang masabi ko value for money sa una. Syempre hindi ko naman test drive pa. And kung magkakaroon ako ng chance na ma-test drive yan, ite-test drive ko yan sa sa off-road talaga. 'Di ba? Dalhin natin sa Tanay, tayo mag-coffee, 'di ba? So, para malaman natin kung ano yung potential talaga niya. So yun lang naman, kaya gusto ko sana na dun subukan. Okay, so yun, so tapos tayo sa ating quick coffee ride with Bro Cheng. And as usual, ayan, yung sarap ng morning ride. Malamig, presko. Going back doon sa pinag-uusapan natin kanina sa Storm X, for the price, tingin ko value for money at 135. Although sabi nga ni Sir Nichuga, ano siya, bantag dito, introductory pa lang naman. Pero yon, so anyway, tingnan natin. So sana mapagbigyan tayo, at gusto ko sana talaga i-try makapag off-roading adventure tayo sa gamit ang Storm X, di ba? So yun po. So sa lahat po na nakatapos nitong video na to, maraming salamat po sa walang sawang pag-support din sa aking mumunting channel, yan, sa aking mga video documentation. And kita tayo ulit sa susunod nating video. Maraming salamat again. I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. Bye bye.